Sabi nila, kapag pagod ang isip kung ano-anong anino ang naiisip mo. At totoo naman, lalo na sa panahon ngayon. Maraming tao ang umuuwi ng pagod mula sa trabaho, nakayuko pa sa cellphone, at halos hindi na napapansin ang mundo sa labas. Marami ang nagsasabing, minsan parang may nakatingin sa akin, pero hindi nila pinapansin dahil baka imagination lang daw. Pero may isang bagay na hindi maikakaila, kapag gabi na at ikaw na lang ang gising sa bahay, iba ang tunog ng katahimikan. May kaluskos na hindi mo alam kung hangin ba. May aninong humahaplos sa salamin. At minsan, hindi mo alam kung pagod ka lang o may hindi ka na talagang nag-iisa. Ito ang kwento ni Ara, isang batang call center agent na sanay sa puyatan, sa stress, at sa pag-uwi ng 10 oras ng gabi. Sa dami ng araw na humihigop sa lakas niya, minsan naiisip niya, baka pagod lang ako. Pero hindi niya alam, may isang matang matagal nang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang gabi, pasado 3:00 ng umaga, umuwi si Ara sa maliit niyang apartment. Habang inaabot niya ang switch para buksan ang ilaw, napansin niyang may aninong dumaan sa labas ng bintana. Napatigil siya. Siguro pusa lang, bulong niya sa sarili. Pero nang lumapit siya sa bintana, may bakas ng kamay sa salamin, mahaba, matulis at basa. Kinabahan siya. Hindi umuulan. Wala siyang pusa. At ang marka ng kamay hindi pang tao. Kinabukasan, nagising siya sa kakaibang tunog, para bang tiko makaluskos na may humihila sa yero. Napatingala siya. Hangin lang yan, pilit niyang inisip. Pero nang sumilik siya sa labas, nakita niya ang mga kapitbahay na nagkukumpulan. May nakita raw silang ibagay na lumilipad kagabi, sobrang bilis, sobrang katahimik, at tila kalahati ang katawan. Napalunok si Ara. Hindi siya naniniwala sa mga alamat. Pero bakit ganon? Parang siya ang sinusundan ng mga anino. Pagdating ng susunod na gabi, naramdaman niyang muli ang presensya. Habang nag-aayos siya ng gamit, biglang kumalabog ang bintana. Nang lumingon siya, may babaeng nakadungao, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at pulang-pula ang mga mata. At ang pinakakahindik-hindik, tila wala ang ibabang kalahati ng katawan nito. Ara, bulong na nilalang, paos, punit, parang may kasamang hangin. May gusto ako sa'yo. Nanigas si Ara. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Parang binuhusan ng yelo ang kanyang katawan. Kinabukasan, nakilala niya ang lola ng isang kapitbahay. Tahimik itong lumapit sa kanya at nagsabing, "Iha, hindi kanya gusto patayin." Nagulat siya. "Hindi ho." Ano ho gusto niya? Gusto kanyang angkinin. Ayon sa matanda, may pinagmulan daw ang lahat. Dati raw, may batang babae na nawala ng kaibigan, isang Ara rin ang pangalan, at nang mamatay ang batang iyon, may nilalang na tumanggap sa espiritu ng kalungkutan niya. Simula noon, tuwing may makikitang babaeng kapangalan na nag-iisa, pagod at emosyonal, sinusundan niya ito. Kinakabit, kinukuha, at ginagawa ring katulad niya. Kinagabihan, muling bumalik ang anino. Lumipad ito ng walang tunog, dumikit sa salamin, at dahan-dahang umiti, isang ngiting tila may inaangkin. "Ara, ako'y nandito na. Huwag ka nang tumakbo." Nagmadaling tumakbo si Ara palabas ng apartment. Pero kaya nitong sundan ang bawat hakbang niya, sa kisame, sa ulap, sa bawat pihit ng hangin. Hanggang sa napadpad siya sa lumang kapilya sa dulo ng kalsada. Sa loob, kumislap ang mga kandila, tila kinikilala ang takot niya. At sa wakas, humarap siya sa nilalang. "Bakit ako?" tanong ni Ara, nanginginig. "Dahil mag-isa ka," tugon ng manananggal. "Dahil pagod ka. Dahil madaling punan ang puwang sa isang pusong walang pahinga." At sa saglit na yon, na-realize ni Ara. Ang tunay niyang kaaway ay hindi ang nilalang, kundi ang sarili niyang pagkapagod, pagkalugmok, at pagkakaligtaan ang sariling kaligayahan. Sa paglipas ng gabi, tuluyang nawala ang anino. Hindi alam ni Ara kung napalayas ba ito o nagpa siya lang na umalis. Pero simula noon, mas inalagaan niya ang sarili. Nagpahinga siya ng tama, naghanap ng oras para huminga,
at natutong humingi ng tulong sa mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil ang pinakamadilim na nilalang na maaaring sumunod sa atin ay minsan nanggagaling sa loob mo mismo. Aral ng kwento. Kapag sobra kang pagod, madaling pumasok ang mga aninong hindi mo inaasahan. Kaya alagaan mo ang sarili mo dahil kapag ikaw mismo ang bumitaw, doon pumapasok ang takot.